Say what's up? Magandang gabi. Ito naman po si Marsolo. Pagbabalik ni Marsolo. Syempre, kung bago ka pa lang kita sa channel ko, please subscribe naman to my channel para i-hit mo yung notification bell at iselect mo yung all para updated po tayo sa mga video ginagawa natin na katulad dito. Magre-react po tayo sa mga ating pinapakita video ito. So, unlimited talakayan na naman po higil dito sa pahayag ni BP Sara na kung anong kanyang plano at mga pinaplano pag siya'y nakaupo bilang presidente ng Pilipinas. So, ito, wag na natin patagalin. Pakinggan na natin. So, ayan mga kababayan, sit back and relax and enjoy. Okay. Galit na galit din ng mga NPA na congressman sa inyo dahil dun sa ginawa niyo insurgent sa pinatanggal niyo talaga lahat Kasi totally. hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Parang Singapore sa ganda ang Davao City ngayon. Sa sobrang dami niyo nga pong nagawa dun, may nangaangkin pa nung bridge niyo dahil wala na siya napagawa. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, di ba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsusorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Sa mga kababayan natin na
dumadaan sa hirap. Kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi mag-give up. Bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000. Always kilala ang Davao City, Paquibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency-free, binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pagpaplano kung paano balansehin yung utang tsaka yung income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang mamanahin na utang yung susunod na mayor. Pinanigurado ko na 8th richest city ang Davao City bago ako umalis. Number 4 kami sa competitiveness sa buong bansa. Hindi madali yun dahil nasa Mindanao kami. Usually kapag tumitingin ang mga negosyante pa sa Mindanao, parang awag dyan kasi unstable yung lugar na yan. Pero number 4 kami sa competitiveness. At marami kaming iniwan na mga legacy projects sa Davao City bago ako umalis. Pinanghahawakan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos kasi hanggang 2028. Hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi Hindi kami papayag, ma'am. hanggang 2028 pa kami, so hindi pa siya tapos, pero pinanghahawakan ko yun. Taon-taon, nagbibigay kami ng report sa taong bayan kung ano yung accomplishments na namin. Yung sinabi namin, 1 milyong puno, nagawa namin. Sabi namin, 6 na taon, 1 milyong puno, nagawa namin in 2.5 years. So marami pa kaming gagawin hanggang 2028. Yung ginawa ko sa DepEd, hindi madali yun mabilisan yun kasi napakalaki ng problema ng basic education natin sa Pilipinas. At hindi siya pwedeng mabagal yung galaw mo. So, hindi madali yun. Yun yung mga pinanghahawakan ko na pinipresenta ko. Yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan.
Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Actually, ma'am, nakita nga po namin, galing lang po kami sa Davao, at talagang nakita namin na parang pangit man pakinggan, pero parang Singapore sa ganda ang Davao City ngayon. Sa sobrang dami nyo nga pong nagawa doon, may nangaangkin pa nung bridge nyo dahil wala na siya napagawa. At isa pang dahilan pala kaya galit na galit din ng mga NPA na congressman sa inyo dahil dun sa ginawa nyo insurgent sa pinatanggal nyo talaga lahat totally. Pag kayo po ba naging Pangulo, isa ho ba yan sa plano ninyo, priority ninyo na mawala na talaga sa Pilipinas yung ganyan? Oo, kailangan na natin tapusin. In fact, malapit na yun matapos noong bumaba si dating Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang gawin nung sumunod ay ituloy niya yung mga plano kontra insurgency. Kailangan natin tapusin na yan para yung ating Armed Forces of the Philippines, matutukan nila yung iba pang mga prioridad ng ating bansa. Pero ngayon, kung napansin nyo, ay, nagsisimula ng lumakas yung, ano man tawag yan, rebel groups sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Ayaw ko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Ang labanan dyan, basagin. Galit na galit. So, ayun po mga kababayan, mga kaibigan, malinaw na malinaw yung mga plano. Mga plano, mga pinaplano, pag si BP Sara ang nakaupo. Kaya humanda na yung mga, tawag ito, yung mga ng api. Mga nagsira, nagyurak-yurak sa pangalan ni Inday Sara Duterte, nagyurak sa mga pangalang Duterte at sumisira, magpasangga ngayon, sumisira sa pangalan Duterte. Kaya, alam niyo si Sara, mabait talaga yan. Hindi naman yan pala ganti. Kanya lang, gusto niya lang maayos ang bayan natin. Tulad nito, laganap na yung corruption, no? Para binabaliwala lang ng gobyerno. Hindi pinapansin. Wala pa tayo nabalitaan na kulong yung malalaking isda. Ang mga nakulong lang yung mga tungaw. So, yun mga kababayan, sana suportahan po natin si BP Sara pa kung siya ay talaga bang tatakbo. At kung sino man ang kanyang magiging vice presidente, suportahan natin siya. Sigurado ako, magiging maayos ang takbo ng bansa natin. Dahil itong si BP Sara, wala naman itong hinangat kundi mapaayos lang talaga kanyang nasasakupan, kanyang bansa. Tulad na lang na Davao. Sana maging Davao din yung buong bansa dahil sabik na ang mga tao na makita ulit mamuno ulit ang mga Duterte katulad ng ginawa ng nakaraan administrasyon. Tahimik, malinis,
walang abusado, higit sa lahat, walang korupsyon. May korupsyon, pero hindi naman katulad nito na talagang lantaran, international corruption. So mga kaibigan, no? Sana suportahan po natin si BP Sara sa kanyang pagtakbo at kanyang vice at magiging vice presidente sa pagtakbo sa 2028. Kasi, alam nyo, binabaliwala lang ang flood control na usapin. Sinisigway lang sa mga ibang usapin. So, yung mga isla na yan, na mga caricature, mga ano lang yan, tactics lang yan. Diversionary tactics lang yan para hindi pa pag-usapan yung mga flood control. So, mga kaibigan, I hope nag-enjoy po kayo sa video na atin pinalabas. So, ito naman po muli si Barsolo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman to my channel para updated tayo sa ating mga bagong video. I-hit mo yung notification bell, select mo yung all para tuloy-tuloy tayo sa ating video na ginagawa na katulad nito. Ano? So, ito naman si Barsolo nagsasabi, magandang gabi! Babu! Yeah!